So magandang araw mga kaibigan, mga idol. So meron tayo ngayong tanggap. So ito yung ano to, student project ito. Ang gagawin natin dito ay bridge type, full wave. So ito yung mga gagamitin natin. So yun, dahil pinsan ko yung nagpagawa, so dito yung mga parts na gagamitin niya. So meron tayo ditong 4 na diode. Yan. Tapos resistor. Tapos mga LED. Tapos dalawang capacitor. Then ito yung PCB niya na mayroon ng layout. Ayan. Tapos ito yung selector ng switch selector dito. Ayan. So yun. So ito yung kung makita nyo dito sa board, meron siyang mga layout naman. So kaya mas madali itong gawin. Diode, so pag bridge type, pag full wave, 4 yung diode. Pag half wave, 2 lang. So ito yung full wave na gagawin natin. So ang value ng capacitor na gagamitin ay dahil ito ay naman to eh. Ang natin dito ay lang naman. Yan. 3 volts, 4.5, 6, 9, saka 12. So kaya ang value ng capacitor 16 volts tapos 1000 microfarad. So ito yung gagamitin natin, dalawa. So yun, start na tayo sa PCB. Madali lang naman to eh. Kasi meron naman sanggay dito na. So, yun, diode, 4 na diode. Sundan mo lang yung sa board, PCB board. Meron naman siyang guide eh. Kaya madali lang naman to. Yun. Naalala ko dati, ganito ginawa namin siguro mga kami nun. Pressure tiles kami, ito yung unang balik namin sa medyo sabit namin. Gawa ng, kulig. Ang pagkakabalas namin, natin naman dito. Ang ganito pala.
So yun, magandang hapon guys. So tapos na tayong gawin yung yung school project nila ng project ng pamangkin ko sa school nila. So ito yung ito yung bridge type na full wave. So meron ditong selector ito. Yung kasi yung ibang classmate nila hindi nila makawa to kung paano gawin dito. So kaya yung pamangkin ko nagpatulong sa akin. So ngayon tapos ko na siyang gawin. So meron naman siyang schematic dito. Block diagram. Kaso nga lang sa mga baguhan medyo nalilito dito. Pero sa mga veteranong technician dyan, so parang basic na sa iba na lang na medyo matagal na experience na may ganito. So, pero sa mga bagong estudyante, medyo mahirap itong sundan. So yun na nga yung ginawa natin ngayon. So tapos na siya. So ito yung sa pamangkin ko to, pinagawa lang sa akin kasi nahirapan daw silang gawin. So ito yung ginamit ko ditong voltmeter para makita natin na tama yung output. Kasi meron ditong 3.5, 4.5, saka 6, saka 9.5, saka 12. So dapat kung anong dito nakatapat, dapat ang output dyan, yun ang lalabas dito sa voltmeter. So try na natin. So yun. So 3 volts. So yun, umilaw yung 3 volts. Pero dito wala pa kasi dito ang pinaka-out talaga dito ay 5 volts, kaya yung voltmeter natin wala pa siya diyang indicator na makikita. So 4.5 dapat ilaw siya. 4.5. Kasi kung saan ang dapat ilaw yan dapat mawala yung sa 3 volts. Ang ilaw diyan yung 4.5. So ilipat natin. So yun, 4.5 tapos sa natin 4.6. So okay lang yan. Point lang naman ang diferensya. So yun, okay na siya. Lipatan ulit. 6 volts. So sa volt natin ay 6.5. So okay lang yan, okay lang yan. Wala talagang hindi talaga minsan talaga hindi siya nagkakatugma dun sa output. Pero para sa akin goods pa yan. So yun, okay na yung yan ng ko, ng pamangkin ko. Goods na ito. 12 volts. So dito mataas siya ng 2 volts. Pero tingin ko okay pa siya. Huwag lang siyang abot ng 16 o kaya 18 ganun. 12 volts pwede pa siya. Goods pa yan. So yun, okay na siya. Ayan. Ito yung ito yung kit na nabibili nila sa sa mga tindahan dyan, sa mga electronics store na Kaya sa mga estudyante, madali ito para sa kanila, kasi meron siyang guide. Kaso nga lang yung nga dito, ang problema nga dito, siyempre bago ang pala mga estudyante, nahirapan pa silang sundan yung mga schematic diagram dyan, o kaya yung block diagram na So yun muna sa araw na ito. So yun, goods na siya. Thank you.